Nasisirin na ang lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan sa gitna ng paghahanap nga sa mga nawawalang pasahero nito. Para sa update, live na magbabalita, Simon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Cheryl, katatapos lamang ng briefing dito sa Southwestern Mindanao ng PCG sa mga technical divers na nanggaling sa Maynila. From 16, tumaas yan ng 19 technical divers na sasama nga para nga sisirin itong lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Bit-bit din nila itong isang kulay dilaw na equipment na ito tinatawag na remotely operated vehicle o ROV na may kakayanang makita yung pinakasitwasyon sa ilalim ng dagat. Nasa 76 meters kasi o mahigit 200 talampakan yung lalim na pinangangambahan kung saan lumubog itong naturang RoRo vessel. Masyadong malalim na yan at di basta-basta masisisid kaya kailangan ng mga technical divers eventually para nga malaman, no, dalawa yung pinakapakay nila dyan. Una, makita kung may mga tao bang kasama na naipit doon sa mismong lumubog na barko. Pangalawa naman is makakadagdag, no, sa mga detalye ng gagawing investigasyon, particularly kung paano yung pwesto nung lumubog na RoRo vessel kasi mahalaga raw ito para malaman nila kung paano yung naging daloy nung alon at naging direksyon din ng hangin na malaking bagay kung saan napunta at napadpad yung mga hinahanap pa hanggang sa ngayon. Ang isa kasi sa mga pinangangambahan at sa mga possible daw na naging dahilan ng paglubog ng naturang RoRo vessel ay yung tinatawag na squall, no, na bigla ang pagtaas ng alon dahil o paglakas ng hangin na nagdulot ng pagtaas ng alon na dahilan kaya tumagilid itong barko at napasukan nga ng tubig eventually, no. So ito yung mga iimbestigahan na rin. Currently, dumating na rin dito sa Zamboanga City yung mga mamumuno naman ng investigation mula rin sa Maynila para nga malaman kung ano ang nangyari dito sa lumubog na RoRo vessel. So ngayon, nandito na yung mga equipment, no, Cheryl, na gagamitin ng 19 technical divers. May mga oxygen tank, nandito na ngayon ROV and other diving equipment at talagang for deployment na sila ngayon sa pinaglubugan ng naturang MV Trisha Kirsten 3. It will be a whole day of diving para nga malaman, no, makita kung ano yung pinakasitwasyon sa ilalim ng dagat. Cheryl. Mon, ilan pa ba ang hinahanap? Sa ngayon, Cheryl, base sa manifesto at mga pinakadokumentong hawak lamang ng Philippine Coast Guard, lumalabas na 10 na lamang yung nawawala. Kabilang dyan ng 8 tripulante, yung PCG Marshal at yung mismong kapitan ng barko. Pero base nga sa patuloy na humahanap ng mga kaanak, no, ng kanilang mga mahal sa buhay, nakasama ring nakasakay dito sa MV Trisha Kirsten 3, lumalabas na higit pa sa 10 yung pinakahinahanap technically ng mga otoridad. No? So, isa rin to sa iimbestigahan din ng authorities dahil nga lumalabas may mga nakapasok, no, na mga wala sa mismong manifesto kaya lampas sa direktang bilang ng Philippine Coast Guard. Cheryl. So doon sa may mga nakausap ka ba na kaanak na hinahanap nila yung kanilang relative pero wala naman pala yung pangalan sa manifesto? Oo, actually, sinasabi nila talaga, no, yung mga, hindi kasi nilalabas na Philippine Coast Guard pa yung pinakalistahan ng manifesto, pero ang binalabas lang nila is yung mga pangalan ng mga nakasurvive at saka yung mga hinahanap pa technically ng mga tripulante at mga crew. So, ang sinasabi ng mga kaanak, nandun naman daw sa manifesto yung kanilang mga mahal sa buhay. Just so happen, meron kasi mga nakita or nakasurvive na sila yung mga wala sa listahan. Cheryl. Sino yung gumagastos para dito sa search operation sa nawawalang RoRo vessel? Sa ngayon, sagot ito ng Philippine Coast Guard, no? Sila ang pinakanamumuno at main leading agency sa paghahanap, no, dito nga sa mga nawawala. At patuloy pa rin, ang sabi nila, search and rescue operations pa rin ang kanilang ginagawa dito nga sa paghahanap sa mga nawawala pang sakay nitong MV Trisha Kirsten 3. So technically, all the expenses are covered by the PCG itself. Cheryl. Sa ngayon, ano na yung pananagutan ng may-ari ng MV Trisha Kirsten 3?
Sa ngayon, well, na-suspend pansamantala yung pinaka-passenger fleet ng MV Tricia Kirsten, ng Allison Shipping Lines. Nasa 24 yan na passenger fleet or vessels na hindi mo na pinapayagang makabiyahe, habang yung mga cargo vessels naman nila are allowed pa rin naman, no? Pero itong passenger fleet na ito, Cheryl, malaking dagok dito sa Zamboanga City at sa Basulta or Basilan Sulu, Tawi-Tawi, dahil ito yung pinaka means of transportation at nagagamit nilang shipping line dito nga sa mga nabanggit na probinsya. So may mga areas kaming nakita kanina na ticketing offices ng Zamboanga City na halos punuan, ang daming tao, siksika, na talagang sinasabi halos fully booked na raw kagad. Kaya ilang oras nang nag-aantay yung mga pasahero na makabiyahe. So ang sabi naman ng Marina or ng DOTR, instruction nila sa Marina is mag-provide ng special permit sa iba pa mga shipping companies para makapag-provide ng barko kung kakailanganin nga at makapaghatid ng mga pasahero. Kung sakaling yung mga ruta ay tanging Allison Shipping Lines lamang ang meron, they will ask the help, no, of the Philippine Coast Guard para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero. Pero with the case na nakita namin kanina na sobrang daming tao, mukhang hindi pa nagfa-function yung special permit at kahit yung libreng sakay. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.